May mga kamag-anak talaga na mahalaga lang ang tingin nila sa'yo kapag may pakinabang ka. Pero kapag alam nila na wala kang pera, ay pangit ang tingin nila sa'yo. Ikaw, naranasan mo na bang maliitin ng sarili mong mga kamag-anak? Kung ganoon, mga kawanatels, itunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. 3 taon na si Angela sa poder ni Lolo Benny. Inabutan niya itong malakas pa. Isang retiradong inhinyero na may matalas na isip at mainit na ngiti. Ngunit ang pumanaw si Lola Elena, ang asawa nito. Tila isang kandilang biglang hinipan ang sigla ni Lolo Benny. Unti-unti itong nanghina, naging makakalimutin, at sa huli tila nawalan na ng interes sa mundo. Ang dating malipunong katawan ay ngayoy nakabaluktot na sa silyang degulong, at ang mga matang dati puno ng talino ay madalas nang nakatitig sa kawalan. 6 na buwan nang hindi sumesweldo si Angela. Naubos na raw ang ipon ng matanda. Ayon sa pamangkin nitong si Marisa, ang madalas na dumadalaw para lamang kumpirmahin kung may makukuha pa ba sila. "Pasensya ka na, Angela," sabi ni Marisa isang hapon, habang ang mga mata nito'y nililibot ang kabahayan. Sinusuri kung may gamit pa bang maaaring maibenta. Wala na talaga. Butot balat na nga lang si Tito. Pati ba naman ang bulsa niya? Bubutasin pa natin. Kung ako sa'yo, umalis ka na. Wala kang mapapala dyan. Hindi umimik si Angela. Pinagmasdan lang niya ang pamangkin na umiikot sa sala. Inahaplos ang mga antigo ngunit maalikabok ng muebles na para bang tinatantya ang halaga. "Alam mo, malaki ang utang na loob namin sa'yo," dagdag pa nito. Ngunit ang tono ay walang bahid ng pasasalamat. "Pero kailangan mo ring isipin ang sarili mo. May pamilya ka rin, di ba? Paano mo sila bubuhayin sa awa?" Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Angela. Gabi-gabi bago matulog, sa maliit na kwarto sa ibaba, kausap niya sa telepono ang kanyang 2 anak sa probinsya. Laging tanong ng mga ito kung kailan ba siya uuwi, kung kailan niya maipapadala ang pampagawa ng bubong nilang tinamaan ng bawat bagyo. At sa bawat tanong, halos madurog ang kanyang puso sa pagsasabing, "Malapit na, anak, konting tiis na lang." Ngunit paano niya iiwan si Lolo Benny? Sino ang mag-aalaga dito? Sino ang magpapakain, magpapaligo, at magbabasa ng mga lumang dyaryo na kahit hindi na nito naiintindihan ay tila nagbibigay ginhawa sa kanya? Nakikita niya sa mga mata ng matanda ang sarili niyang ama na pumanaw ng walang nag-aaruga. Isinumpa niya sa sarili na hindi niya hahayaang maranasan iyon ni Lolo Benny. Kaya nanatili siya. Ang kaunting naipon niya ay unti-unti nang nauubos. Pambili ng bigas, ng murang isda, at ng gamot sa rayuman ng matanda. Ang kanilang pagkain sa araw-araw ay lugaw na may tinadtad na malunggay sa umaga at sinabawang gulay na may kakarampot na tira-tirang karne sa tanghali at gabi. Isang umaga, habang sinusubuan niya ng lugaw si Lolo Benny, narinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Marisa, kasama ang kapatid nitong si Robert. "Tito, kumusta na?" bati ni Robert, ngunit ang boses ay pilit at ang mga mata'y hindi nakatingin sa matanda kundi sa kabuuan ng bahay. Si Marisa naman ay dumiretso sa kusina, binuksan ang ref
na halos walang laman. Ano ba to, Angela? Reklamo ni Marisa. Itinuturo ang halos walang laman na frigider. Lugaw na naman. Pinapatay mo ba sa gutom ang tiyo namin? Baka naman ibinubulsa mo ang perang ipinapadala namin para sa pagkain niya. Hindi naman talaga nagpapadala ng pera ang mga ito, kahit isang sentimo. Wala na po kasing budget, Ma'am Marisa. Mahinang sagot ni Angela. Ito lang po ang nakayanan ng pera ko. Pera mo? Bakit pera mo? Tanong ni Robert na may halong pagdududa. Huwag mong sabihing nagpapabayad ka pa rin kay tito. Ang kapal naman ng mukha mo. Hindi po. Mabilis na tanggi ni Angela. Nanginginig ang boses. 6 na buwan na po akong hindi sumesweldo. Ginagastos ko na lang po ang sarili kong ipon. Nagkatinginan ng magkapatid at isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Marisa. Aba, martir ka pala. O baka naman may iba kang motibo. Baka umaasa kang isasama ka sa huling habilin. Nako, Angela, huwag ka nang umasa. Itong bahay at lupa ang may halaga dito. At sa amin na yon mapupunta. Kahit barya, wala kang makukuha. Hindi na sumagot si Angela. Yumuko na lamang siya at ipinagpatuloy ang pagsubo kay Lolo Benny na tila walang naririnig. Nakatitig lang sa kanyang mangkok. Ngunit sa gilid ng mata ni Angela, nakita niya ang bahagyang panginginig ng kamay ng matanda na nakapatong sa mesa. Kailangan na nating ibenta to, Robert, sabi ni Marisa sa kanyang kapatid. Sapat na lakas para marinig ng lahat. Habang may halaga pa, tingnan mo, ang daming sira. Ang bubong, kailangan ng palitan. Ang mga poste, baka inaanay na. Kapag hinayaan pa natin to, wala na tayong mapapala. Saan natin ilalagay si Tito? Tanong ni Robert. Diyan, sa Home for the Aged sa may kanto. Mura lang doon. At least, may magbabantay sa kanya. Di katulad dito, baka isang araw, bangkay na lang siyang matagpuan kasama yung katulong niyang mukhang pera. Sa pagkakataong yon, hindi na napigilan ni Angela ang sarili. Ma'am, sir, nandito po si Lolo. Narinig niya kayo. Humarap sa kanya si Marisa. Nanlilisik ang mga mata. At sino ka para pagsabihan kami? Kasambahay ka lang. Huwag kang makialam sa usapan ng pamilya. Kung ayaw mong masaktan, manahimik ka sa isang tabi. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Angela at tumulo sa kamay ni Lolo Benny. Dahan-dahan, itinaas ng matanda ang kanyang nanginginig na kamay at marang hinaplos ang kamay ni Angela na nakahawak sa kutsara. Isang haplos na puno ng kahulugan, isang pasasalamat, isang paghingi ng paumanhin. Para kay Angela, ang simpleng kilos na yon ay sapat na. Lumipas ang mga linggo, ang pagdalaw ng magkapatid ay naging mas madalas at mas malupit. Isang araw, dumating sila na may kasamang isang lalaki na mukhang ahente ng real estate. Sinimulan nilang sukatin ang lote habang si Lolo Benny ay nakaupo lang sa kanyang silya sa beranda, nakatanaw sa malayo. Magandang araw po, bati ng ahente kay Angela. Ako po si Mr. Reyes. Tinitingnan ko lang po itong property. Hindi po ito ibinebenta. Mabilis na sagot ni Angela. Hinaharangan ng daan ng ahente. Angela, sigaw ni Marisa mula sa hardin. Huwag kang epal. Kami ang pamilya. Kami ang magdedesisyon. Umalis ka dyan sa daraanan niya. Pero mama, buhay pa po si Lolo Benny. Sa kanya po ang bahay na to. At ano sa tingin mo? May kakayahan pa ba siyang magdesisyon? Tumawa si Robert. Tingnan mo nga,
Parang halaman na lang yan na naghihintay malanta. Mas makakabuti sa kanya kung ililipat namin siya sa lugar kung saan may tamang nag-aalaga. Inaalagaan ko po siya. Giit ni Angela, tumataas na ang boses. Talaga? Lugaw at puro gulay? Umalakhak si Marisa. Ang tawag dyan, kapabayaan. Baka gusto mo, idemenda ka namin. Ang banta ay tumama sa kahinaan ni Angela. Natakot siya. Paano kung gawin nga nila yon? Paano ang mga anak niya? Ngunit nang tiningnan niya si Lolo Benny na ngayon ay nakatingin sa kanya, nakita niya ang isang pakiusap sa mga mata nito. Isang tahimik na pagsamong huwag siyang iwan. Umugot siya ng lakas mula roon. Gawin niyo ang gusto niyong gawin, matatag na sabi ni Angela. Pero habang naririto ako, walang sino mang magpapaalis kay Lolo Benny sa sarili niyang pamamahay. Nagulat ang magkapatid sa kanyang katapangan. Nag-aalab sa galit si Marisa. Hayop ka! Sino ka sa akala mo? Wala kang karapatan dito. Pwes, kung ayaw mong umalis, isasama ka namin sa pagtapon kay Tito sa ampunan. Umalis ang magkapatid na nagbabanta, kasama ang ahente na halatang naiilang sa eksena. Naiwan si Angela na nanginginig sa takot at galit. Nilapitan niya si Lolo Benny. Lolo, pasensya na po. Hindi ko na napigilan, sabi niya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nagsalita si Lolo Benny. Ang boses niya ay mahina at garalgal, ngunit malinaw. Salamat, Iha, Angela. Dalawang salita lamang, ngunit para kay Angela, iyon ay isang karagatan ng kahulugan. Kinabukasan, ang naging pinakamasaklap na araw. Dumating sina Marisa at Robert na may dalang mga maleta. Oras na, Angela, sabi ni Marisa, walang emosyon ng muka. Ito na ang gamit ng tiyo. Nakaayos ng lahat sa Golden Years Care Home. At ikaw? Binalingan niya si Angela. Lumayas ka na. Tapos na ang serbisyo mo. Wala kang makukuha kahit isang kusing bilang separation pay. Pasalamat ka, hindi ka namin kinasuhan. Hindi niyo po pwedeng gawin to. Pagmamakaawa ni Angela, nakaharang sa pintuan ng kwarto ni Lolo Benny. Tumabi ka dyan. Itinulak siya ni Robert ng malakas. Napasubsob si Angela sa sahig. Tumama ang kanyang noo sa kanto ng isang maliit na mesa. Naramdaman niya ang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang sentido. Tama na! Isang boses, malakas at puno ng otoridad ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Hindi ito ang garalgal na boses ni Lolo Benny na narinig ni Angela kahapon. Ito ay boses ng isang taong sanay mag-utos. Isang boses na puno ng kapangyarihan. Napalingon ang lahat. Nakatayo si Lolo Benny mula sa kanyang silyang digulong. Nakatayo siya ng tuwid. Ang dating blangkong mga mata ay ngayon ay nag-aapoy sa galit at pagkadismaya. Ang dating mukhang mahina at nalilito ay ngayon ay matalas at nakatitig ng diretsyo kina Marisa at Robert. Tito? Nauutal na sabi ni Robert, namumutla. Lolo? Bulong ni Angela mula sa sahig. Hawak ang nagdurugong noo, hindi makapaniwala sa nakikita. Akala nyo, hindi ko naririnig. Nagsimulang maglakad si Lolo Benny palapit sa kanila. Bawat hakbang ay mabigat at may diin. Akala nyo, wala na akong isip? Akala nyo, isa na lang akong halamang naghihintay mamatay? Napaatras si Marisa. Tito, ano?
Anong nangyayari? Akala namin, ang akala nyo ang papatay sa inyo. Malamig na sabi ng matanda. Sa loob ng 1 taon, pinanood ko kayo. Pinakinggan ko ang bawat salitang lumalabas sa bibig nyo. Ang bawat panghahamak. Ang bawat pagtatangka na agawin ng pinaghirapan namin ng tita Elena nyo. Akala nyo naubos na ang pera ko? Akala nyo naghihirap na ako? Humalakhak si Lolo Benny. Isang halakhak na hindi masaya, kundi puno ng pait. Nagkamali kayo ng akala. Nilapitan niya si Angela at marahan nito ang tinulungan tumayo. Ayos ka lang ba, anak? Tanong niya. Ang boses ay biglang lumambot at puno ng pag-aalala. Opo, Lolo. Sagot ni Angela. Litong-lito pa rin. Humarap muli si Lolo Benny sa nanginginig na magkapatid. Ito ay isang pagsubok. Isang mahabang, masakit na pagsubok. Nais kong malaman sa oras na wala na akong maibibigay sa inyo. Sino ang mananatili sa tabi ko? Sino ang magpapakita ng tunay na pagmamahal at paggalang? At sa lahat ng kamag-anak ko, sa lahat ng kadugo ko, lahat kayo bumagsak. Pero tito, nagsimulang umiyak si Marisa, isang pekeng pag-iyak. Nag-aalala lang naman kami sa'yo. Akala namin yun ang makakabuti. Makakabuti? Ang itapon ako sa isang ampunan para maibenta nyo ang bahay ko? Makakabuti? Ang hamakin ng nag-iisang taong nagpakita sa akin ng kabutihan? Umiiling-iling si Lolo Benny. Huwag niyo akong gawing tanga, Marisa. Kilala ko kayo. Kilala ko ang pagkaganid nyo. Sa puntong yon, bumukas muli ang pinto at pumasok ang 2 lalaking naka-Amerikana. Isa sa kanila ay may dalang briefcase. Ito ay si Atty. De Leon, ang matagal ng abogado at kaibigan ni Lolo Benny. Good morning, Benny. Nakuha ko ng text mo. Handa na ang lahat, sabi ng abogado. Salamat, Alfred, sagot ni Lolo Benny. Binalingan niya ang magkapatid. Umalis na kayo. Tito, pakiusap. Lumuhod si Robert. Patawarin mo kami. Hindi na namin uulitin. Uli na ang lahat. Matigas sa sabi ni Lolo Benny. Naglabas ng dokumento ang abogado. Ayon sa huling habilin ni Mr. Bernardo Benny de Guzman, na nilagdaan niya noong 1 linggo pa, simula ni Atty. De Leon, ang lahat ng kanyang ari-arian, kasama ng bahay at lupain ito, ang kanyang 3 commercial buildings sa Makati, ang kanyang stocks, portfolio na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso, at ang lahat ng pera niya sa bangko ay nanlaki ang mga mata ni na Marisa at Robert. Hindi sila makahinga. 100 milyon commercial buildings ay ipapamana niya sa nag-iisa niyang tagapag-alaga, si Miss Angela Santos. Isang nakakabing katahimikan ang bumalot sa sala. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Si Angela, na nakatayo lang sa tabi, ay nanlamig. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ano? Halos pabulong na tanong ni Marisa, hindi makapaniwala. Lumingon si Lolo Benny kay Angela, at sa pagkakataong ito, ang mga mata niya ay puno ng ngiti at pasasalamat. Angela, sabi niya, hinawakan ang 2 kamay nito. Sa loob ng 6 na buwan na wala kang sahod, sa loob ng 6 na buwan na sarili mong pera ang ginagastos mo para sa atin, sa kabila ng lahat ng panlait na tinanggap mo mula sa kanila, hindi mo ko iniwan. Pinakita mo sa kanila kung ano ang tunay na kahulugan ng katapatan at pagmamalasakit.
Hindi yan mababayaran ng pera. Huminto siya sandali. Hinaplos ang pisngi ni Angela. Ngunit, hayaan mong subukan ko lahat ng ito. Ikinumpas niya ang kamay sa paligid. Ay sa'yo na. Para sa'yo at sa mga anak mo. Para makapagsimula ka ng bagong buhay na hindi mo na kailangang mag-alala pa. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Angela. Ngunit ngayon ay luha ng hindi may paliwanag na siya at gulat. Niyakap niya ang matanda. Lolo, hindi po kailangan. Sapat na po sa akin na gumaling po kayo. Ito ang gusto ko, anak. At wala nang makakapagpabago nito. Bulong ni Lolo Benny. Samantala, sa isang tabi, tila binagsaka ng langit at lupa sina Marisa at Robert. Ang kanilang mga muka ay larawan ng pinaghalong gulat, pagsisisi, at higit sa lahat ng matinding kasakiman na nauwi sa wala. Hindi yan pwede. Sumigaw si Marisa. Tumayo at akmang susuguri ng abogado. Nasisiraan na ng bait ang matandang yan. Nilaso ng babaeng yan ang isip niya. Pera lang ang habol niya. Miss De Guzman, mahinahon ngunit matigas sa sabi ni Attorney De Leon. Mayroon kaming video recording ng paglagda ni Mr. De Guzman. Kasama ang testimonya ng kanyang psychiatrist na nagsasabing siya ay of sound mind and body. Anumang pagtatangka na questionin ang testimonyang ito ay haharapin namin sa korte. At mayroon din kaming sapat na ebidensya, kasama na ang mga testimonya at mga security camera footage na ipinakabit ni Mr. De Guzman ng inyong ginawang verbal at physical abuse sa kanya at kay Miss Santos. Baka gusto niyong pag-usapan niyon sa harapan ng Wes. Natigilan si Marisa. Ang tapang niya ay biglang naglaho. Napalitan ng purong takot. Si Robert naman ay napahagulgol na lamang sa sahig. Patawad, tito. Patawad. Paulit-ulit niyang sinasabi. Ngunit hindi na sila pinansin pa ni Lolo Benny. Ang kanyang atensyon ay nasa babaeng na natili sa kanyang tabi sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Halika, Angela, sabi niya. Mag-agahan tayo. At sa pagkakataong ito, hindi nalugaw. Ipaluto mo ang kahit na anong gusto mo. At pagkatapos, tatawagan natin ang mga anak mo. Sasabihin natin sa kanila na uuwi na ang kanilang ina sa bagong niyong tahanan. Habang paalis sila sa sala, papalayo sa nagdurusang magkapatid. Isang totoong halakhak ang kumawala sa bibig ni Lolo Benny. Isang huling halakhak, hindi ng panunuya, kundi ng tagumpay. Tagumpay laban sa kasakiman at tagumpay para sa kabutihang naghari sa gitna ng kadiliman. At para kay Angela, ang tunog na yon ay mas matamis pa sa kahit anong kayamanan na kanyang natanggap. Iyon ang tunog ng hustisya, pag-asa, at isang bagong simula. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, subscribe, and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.